Sa bawat kwento ng buhay, mayroong mga tagpo na nag-iiwan ng malalim na bakas sa ating puso at isipan. Ito ang kwento ni Victorino Chua, isang ordinaryong tao na nagmula sa simpleng pamumuhay sa Pilipinas, ngunit nagtapos sa isang trahedya na nagpabalot sa bansang UK ng takot at pangamba. Paano nga ba nagsimula ang lahat? At ano ang nagtulak sa kanya para gawin ang isang bagay na nagpabago sa kanyang buhay at sa buhay ng marami magpakailanman? Maligayang pagdating sa aking channel, ang kwentong Pinoy, Tagalog Crimes. Samahan niyo akong tuklasin ang detalye ng mga pangyayari sa naganap na krimen. Dito, maaari tayong makapulot ng mahahalagang aral. Kung ikaw ay interesado sa ganitong tema, maaari mong i-click ang notification bell, mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Si Victorino Chua ay ipinanganak noong October 18, 1966 sa isang maliit na barangay sa Pilipinas. Siya ay panganay sa 6 na magkakapatid. Ang kanyang pamilya ay nabuhay sa simpleng pamumuhay. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, habang ang kanyang ina ay isa namang may bahay na nag-aalaga sa kanilang tahanan. Kahit mahirap, sinikap ni Victorino na mag-aral ng mabuti na may pangarap na makaahon sa kahirapan. Sa kanyang kabataan, si Victorino ay kilala bilang isang masipag at mapagmahal na anak. Madalas siyang tumutulong sa mga gawaing bahay at sa bukid. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi maiwasan ang mga pagsubok na dala ng kahirapan. Maraming beses na silang nagutom at hindi nila laging kayang bayaran ang kanilang mga pangangailangan. Ito ang nagtulak kay Victorino na maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Noong taong 2002, sa edad na 36 years old, nagdesisyon si Victorino na magtungo sa UK bilang isang overseas Filipino worker. Tulad ng maraming Pilipino, nais niyang bigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa tulong ng isang recruitment agency, nakuha niya ang trabaho bilang isang nurse aide sa isang ospital sa Manchester. Sa simula, mahirap para kay Victorino ang mag-adjust sa bagong kapaligiran. Iba ang kultura, klima at maging ang wika. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon, unti-unti niyang natutunan ang mga bagong sistema at nakapag-ipon ng pera para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang kanyang trabaho bilang isang nurse ay maganda ang naging produkto para sa kanya. Siya ay naging kilala bilang isang mabuting nurse, isang masipag at maalagang nurse sa kanyang mga pasyente. Araw-araw, gumigising si Victorino ng maaga para pumasok sa kanyang trabaho. Ang kanyang rutina ay binubuo ng pag-aalaga sa mga pasyente at pagtulong sa kapwa niya mga nurses. Bukod pa dito, ang inilalaan niyang oras sa mga gawaing bahay sa kanyang maliit na apartment. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, palagi naman siyang nakakaramdam ng matinding homesickness at pagod. Madalas siyang mag-isip tungkol sa kanyang pamilya sa Pilipinas, lalo na
sa kanyang mga magulang na hindi na niya nakikita ng madalas. Sa kanyang mga sulat sa kanyang pamilya, laging sinasabi ni Victorino na magtiyaga lang sila dahil balang araw magkakasama na silang muli. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, mayroon isang taong unti-unting napapagod, hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal at mental na aspeto. Noong 2011, isang malagim na insidente ang naganap sa Stepping Hill Hospital sa Stockport, Greater Manchester, England. Ang hospital, na dapat ay lugar ng paggaling at pag-asa, ay naging tagpuan ng isang nakakatakot na krimen. Ang insidente ay nagsimula nang mapansin ng mga nurses na biglang bumagsak ang blood sugar levels ng ilang pasyente. Ang mga pasyenteng ito ay hindi dapat nakakaranas ng ganitong kondisyon, kaya agad na nagdulot ito ng pag-aalala. Sa pagsisiyasat, natuklasan na ang mga saline ampules at saline drips ay kontaminado ng insulin. Ang insulin ay isang hormone na nagpapababa ng blood sugar levels. Kapag sobra ang insulin sa katawan, maaaring magdulot ito ng hypoglycemia o labis na pagbaba ng blood sugar, na maaaring magresulta sa pagkawala ng malay, koma o kahit kamatayan. Sa kasong ito, 18 pasyente ang naapektuhan at 3 naman ang kumpirmadong namatay dahil sa insulin poisoning. Ito ay sina George Kip, 84 years old, Arnold Lancaster, 71 years old, at Tracy Arden, 44 years old. Nang malaman ang insidente, agad na naglunsad ng malawakang investigasyon ang Greater Manchester Police. Mahigit 60 detectives ang nagtrabaho upang alamin kung paano at kailan nangyari ang contamination. Sa takot na baka may mas marami pang apektuhan, naglagay ng mga armadong pulis sa hospital at pinagtrabaho ng magkapare sa mga nurses sa pagbibigay ng mga gamot. Noong July 2011, isang nurse na si Rebecca Layton ang inaresto sa koneksyon sa insidente. Siya ay sinampahan ng mga kaso, ngunit noong September 2011, ang mga paratang laban sa kanya ay binuwag dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Layton ay pinalaya, ngunit nawalan siya ng trabaho bilang nurse. Ang tunay na salarin ay hindi pa rin nahuhuli hanggang sa isang bagong suspetsa ang lumitaw. Matapos ang masusing investigasyon, si Victorino Chua ay inaresto ng pulisya noong January 2012. Sa kanyang pagdinig, lumabas na siya ay naglalagay ng insulin sa mga saline solutions na ginagamit sa mga pasyente. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit nagawa ni Victorino Chua ang kagimbal-gimbal na pangyayaring iyon? Una, paghihiganti sa ospital at mga katrabaho. Ayon sa mga ulat, si Chua ay may galit sa kanyang trabaho at sa kanyang mga kasamahan. Siya ay nagreklamo tungkol sa kanyang mga kondisyon sa trabaho at pakiramdam niya ay hindi siya binibigyan ng sapat na respeto. Noong January 2011, bago ang insidente, siya ay sinuspindi sa trabaho dahil sa isang insidente kung saan siya ay nagalit at nagwala sa isang kasamahan. Ang paglason sa mga pasyente ay maaaring paraan niya upang maghiganti at magdulot ng kaguluhan sa ospital. Sa kanyang diary,
May mga sulat siya tungkol sa kanyang galit at pagnanais na maghiganti. Sinulat niya, "I am a nice person, but if you cross me, I will kill you." Pangalawa, psychopathic tendencies o kawalan ng empathy. Si Chua ay inilarawan bilang isang taong manipulative at mapang-abusong pag-uugali. Ayon sa mga eksperto, maaaring mayroon siyang psychopathic tendencies kung saan wala siyang pakiramdam ng empathy o remorse sa kanyang mga biktima. Ang paglason sa mga pasyente ay maaaring paraan niya upang makaramdam ng kapangyarihan at kontrol. Sa kanyang diary, may mga pahayag siya tungkol sa kanyang pagnanais na saktan ng iba. Sinulat niya, "I am the most dangerous person in the world." Pangatlo, pagsubok sa sistema o pagpapakita ng kakayanan. Maaaring ginawa ni Chua ang paglason bilang isang paraan upang subukan ang sistema ng ospital o upang ipakita na siya ay kakayahang magdulot ng malaking pinsala ng hindi nahuhuli. Ang paggamit niya ng insulin para lasunin ng mga saline solutions ay nagpakita ng kanyang kaalaman sa medisina at kanyang katalinuhan sa pagtakas sa suspetsa. Ang paraan ng paglason ay sistematiko at mahirap matukoy, na nagpapakita ng kanyang pag-iisip at pagpaplano. Siya rin ay nagtangkang linlangin ang mga otoridad sa pamamagitan ng pagpapanggap na biktima rin siya ng insidente. Noong ika-16 ng Mayo, taong 2015, si Victorino Chua ay nahatulan ng life imprisonment para sa kanyang krimen. Siya ay kasalukuyang nagdurusa sa kulungan habang ang mga pamilya ng mga biktima ay patuloy na naghahanap ng hustisya at pag-unawa. Ang kwento ni Victorino ay nag-iiwan ng malalim na aral sa ating lahat. Una, mahalaga na bigyan ng atensyon ang mental health. Ang mga issue tulad ng depression at anxiety ay hindi dapat ipagwalang bahala, lalo na sa mga taong nagtatrabaho sa high-stress na mga trabaho tulad ng healthcare. Pangalawa, ang kwento niya ay nagpapakita ng kahalagahan ng suporta mula sa pamilya at komunidad, lalo na sa mga overseas workers na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kwento ni Victorino Chua ay isang paalala na sa likod ng bawat krimen, mayroong isang tao na may sariling kwento ng paghihirap at pagdurusa. Hindi ito nagbibigay ng dahilan para sa kanyang mga ginawa, ngunit ito ay nagbibigay ng konteksto sa kung ano ang maaaring magtulak sa isang tao sa gilid ng pagkasira. Sa huli, ang kanyang kwento ay isang panawagan sa ating lahat na maging mas mapagmalasakit at maunawain sa ating kapwa. Gusto ko po sanang magpasalamat sa aking mga subscribers. Shoutout po kina Lioness Mom 9415 ng Imus Cavite, Apple Batch 1961 ng Sitio Hibanga. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo mula sa kwentong ito. Kung gusto mo ang ganitong tema, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong puno ng aral at inspirasyon. Hanggang sa muli, mga ka-mystery, mag-ingat po tayo at magmalasakit sa isa't isa.